Yo, what's up mga Lodis? At maligayang pagbabalik dito sa Poddash. Ako po ang iyong host for today's podcast. Ako si Ethan. At syempre naman, kasama ko ang mga pundas na sila Cass, Kyra, Ivan, Hart, at Nicole. Grabe naman ang energy mo, bro. Ganun talaga. Miss na miss ko na kasi siya eh. Ay, este kayo pa ng viewers natin. Lalo na, super busy na kayo kung ano mga ginagawa niyo sa buhay niyo. At ito ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. So, ito na nga. Ang podcast natin ngayon ay tungkol sa House Bill 1022 o ang Declaration of Baybayin as a National Writing System. Oh. Kasi nga mga Pilipino tayo pare, syempre may pa-challenge ako sa inyo. Habang pinag-uusapan natin ng House Bill 1022, gusto ko mag-FOP lang tayo. Anong pinagsasabi mo, bro? Ano ba yung FOP na yan? Hay nako mga pare ko, ang FOP ay ang Filipino Only Challenge. Kumbaga mamaya ay wala masasalita ng English o kahit anumang lengguwahe. Oh, simulan na natin. Ilalabas ko na mahiwagang na lagyan ng mga tanong kasi mamaya sigurado ako magbabangay na naman kayo eh. Oh, ang tanong na naburo natin ay mula sa ating viewer na si Mix Esnir. At ang tanong niya ay, nararapat daw ba sa batas ng House Bill 1022 o ang panukalang batas ni Representative Leopoldo Bataol na nagsusulong ng baybayin bilang pambansang sistema ng panunulat? Oops, tandaan nyo ha, naka-FOP lang tayo ngayon. Teka. Alamin mo na kasi natin kung ano ba kasi meron sa House Bill 1022. Baka natin sagutin ang tanong na yan. Sino bang may idea doon? Ayon sa mga artikulang nababasa ko, ang House Bill 1022 raw ay isang batas na iminungkahi ni Representative Leopoldo Bataol at final noong ika-4 ng Hulyo noong 2016 kung saan gagawing national writing system ang baybayin. Sabi din sa artikulo na ganitong sinuportahan ng DepEd, NCAA at ng National Advocacy Group ng baybayin. Nakalagay rin sa ibang artikulo na nais daw ito gamitin sa local manufacturers tulad ng mga pagkain, gamit at iba pa. Nais rin daw ito gamitin sa paggawa ng mga scripts at signatures ng mga opisyal at ng mga mamamayang Pilipino at gamitin rin sa mga signages, street names, public facilities, buildings at iba pang mga establishmento sa bansa. Oh, ngayon may idea na tungkol sa House Bill 1022. Sagutin na natin ang tulong ni Mix Esnir. Ano? Para sa inyo ba? Nararapat ba isabatas yun o hindi? Para sa akin, sumasang-ayon ako sa pagsasabatas ng House Bill 1022 dahil ang baybayin ay mahalagang parte sa pagiging Pilipino ko. Sapagkat parte ito ng malawak na kasaysayan ng bansa na para sa akin ay dapat tangkilikin ng mga Pilipino. Oo, tama ka dyan, Kyra. Kaya sa tingin ko, kapag naisabatas ang baybayin, mas maipapakita natin ang kahalagahan ng ating kultura at mas maraming Pilipino ang maipasa sa dibdib ang pagiging Pilipino nila. Huy! Agree ako dyan. Kasi para sa akin, ang baybayin is also a form of art. Kaya sa tingin ko, mas may express natin ang ating nararamdaman at ang ating pagka-Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng baybayin sa pagsulat. Marami-rami rin sa ating mga artists ngayon ang gumagamit ng baybayin sa kanilang artworks. Tulad na lang ni Natay Palocero, Christian Cabuay, Ezekiel Oclaray at Roel Garcia. Ako naman hindi sang-ayon sa batas na naisipin na wala na yun. Kasi sa tingin ko, mawawala ng sense ng pag-evolve na ating kultura. Babalagan natin yung paggamit ng baybayin sa pagsulat. Tsaka mukhang mahihirapan tayo na magsulat ng ganitong pamamaraan ngayon sapagkat hindi na tayo sanay sa paggamit nito. Kung pipilitin tayo ng gumamit ng baybayin sa pagsulat, sa tingin ko, manilimitahan ng pag-express ng loobin, opinion at idea natin. Ako din hindi ako sang-ayon sa batas na ito. Kasi una sa lahat, hindi tayo sanay rito.
Mahaba-habang panahon ang gugugulin natin para tuluyan tayong masanay sa paggamit nito at saka sa tingin ko, magbibigay lamang ito ng rito o komplikasyon sa ating mga mamamayang Pilipino kung gagamitin ang baybayin sa mga produkto, signages o kung saan man at mga establishment. Oh, chill lang guys. Masyado na naman sila seryoso ang question today natin eh. Pero in fairness ang gagaling ng mga sagot nyo. Oh, grabe. Yun ang mga sagutan kanina. Pero pansin ko lang, halos karamihan sa atin ay lumawag sa FOB. Ay, oo nga. Nakalimutan natin ang FOP. Sa gayon, ano maging parusa sa mga lumabag? Balita ko, sasayaw doon ng Super Shy by New Jeans eh. Yung mga lumabag sa FOP natin. Oh, paano ba yan guys? Kailangan natin tapusin ng tong podcast na to. Dahil may gagawin pa ang kuya nyo Ethan. Huwag kayong maglala sa next podcast natin. Sila sasayaw ng Super Shy. Abangan nyo ha. Paalam mga kudas. Super shy, super shy.